Kailangan niya marinig itong sasabihin ko. I couldn't stand that weird woman. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo rin bang masibak? Maskara. Isang magandang gabi po sa inyo, Mr. Wilmore. At sa mga kapwa ko subscribers sa popular na Kwentong Takip Silim channel. Gusto ko sanang i-dedicate itong karanasan ko sa mga kapwa Pilipino na naninirahan sa labas ng Pilipinas at sa milyong-milyong OFWs. Hindi ko muna sa abroad ay masaya at maraming pera. Ito ang maling akala ng marami nating kababayan na nasa Pilipinas. Maaring komportable ang buhay ngunit hindi nakahiga sa salapi. Ako ang prueba. Hindi ako OFW. Mahigit 40 years na akong residente ng New Zealand. Migrante kami ni Mrs. si Ana. Dito na sa Auckland kami nagkaanak. May sarili ng pamilya ang aming anak na si Angie. Si Angie at ang mister niya, na Scottish by birth, ay nakatira sa Glasgow. Pinauwi ng mga magulang ang aking manugang para pamahalain sa negosyo ng pamilya. 13 taon na akong biyudo. At sa edad ko ngayon, na 66 at retirado sa pagiging kartero. Posti ang tawag dito sa New Zealand. Ika nga, I'm bored to death. Pero sabi ni Peggy, coordinator ng Age and Said, isang charity organization na lumilingap sa mga may edad at disabled din, ay hindi ko kailangan malungkot. You're quite fit and healthy for your age. Thanks to all those walking I had to do as a postie. Exactly. You're fit as a fiddle. Do a world of good for the elderly with mobility issues. I'll think about it. What's there to think about? I wouldn't know how to deal with the lonely elderly trapped at home. Nothing to it. You visit the clients in their homes, chat with them, drink tea and eat biscuits with them. What am I supposed to talk about with them? Talk about your daughter living in Scotland. Talk about how you would not live with them there, how it's mighty cold for you out there in Europe. Hindi kailangan ni Peggy ng hard sell. Walang isang linggo ay nagbalik ako sa local branch ng Age and Said kung maiibsan ang pagkabagot ko sa pagdalaw sa mga mas matatanda sa akin o sa mga disabled na nakapirmi lang sa bahay. Well and good. Kahit papano siguro, I feel better na may magagawa pala ako kahit konti para sa mga walang kamag-anak na kundi man inabandona na ang matanda nila ay wala ng buhay na kaanak. Ngunit ano ba't isang masaklap na parte ng aking buhay ang umigpaw sa alaala paglabas ko sa aking sasakyan. Pagkaparada ko sa parking lot ng Age and Said. Buhay pang aking si Ana nang makilala namin si Roland. Miyembro siya ng band na nagpe-perform sa local naming RSA Club. Gitarang hawak niya, acoustics.
Pero may isang pangarap si Roland. Ang maging ventriloquist. May nakilala si Roland na ventriloquist sikat sa Amerika. Ito'y noong sa cruise ship pa nagpe-perform si Roland at ang kanyang band. Sabi nga ni Roland noon, sa amin ni Ana, Ewan ko ba kung bakit maging ventrilogo ang naisipan ko pangarapin. May natutunan naman ako mula sa sikat na ventriloquist. 2 linggo niya ako pinagtiyagaan turuan. Sapat bang 2 linggo para matutunan mo ang trick sa paghahagis ng boses mo sa dummy? Practice lang siguro ang kailangan ko. Alam mo na, practice makes perfect. hindi ako kumbinsido. Mas mabait si Ana sa akin. Para sa kanya, dapat na-encourage kung anuman ang pangarap o gustong gawin ng bawat isa. Anya kay Roland. Importante ang dami, Roland. Meron ka na ba? Hiramin ko muna yung lumang teddy bear ng girlfriend ko. Naging malapit naming kaibigan si Roland. Mabait siya, makonsidera, walang ere. Ang puna ko lang sa kanya ay nakalaan sa kakaiba niyang pangarap. Sabi ko nga kay Mrs. May pera ba sa pagiging ventriloquist? Kung masaya si Roland sa pangarap niya, sino tayo para kumontra? Masipag mag-practice si Roland. Gamit niyang dami ang 3 iba't ibang lumang teddy bear ng girlfriend niya, si Emily, na di nagtagal ay naging misis niya. Maswerte si Roland kay Emily. Mapagmahal ito sa asawa. Siya ang talent scout na kumukontrata sa band ni Roland para mag-perform sa maliliit na club sa Auckland. Kapag walang gig si Roland, driver siya ni Emily sa mga appointment nito. Nang huli kaming magbakasyon ni Ana sa Pilipinas, tribal mask ang binili namin pasalubong para kay Roland. Sa Ifugao kami na masyal noon. Makita man lang ang sikat na rice terraces. Nag-shopping rin kami ng lokal na produkto sa probinsya. Nasa isang maliit na tindahan ng wood carvings kami noon. Kesa teddy bear ang dami ni Roland, bakit hindi itong Bakunawa mask? Sabagay, kakaiba at nakakatakot. Kahit di magaling na ventriloquist si Roland, may hypnotize ang manonood sa pagtutok ng mga mata nila dito sa maskara ng mga babaylan noong unang panahon. Tumawa lang si Mrs. Pati ako ay nakitawan na rin. Totoong nakakatakot masdan itong Bakunawa mask. Pinili ko ang unique sa lahat na maskara na inukit sa kamagong. Ma-appreciate sana ito ni Roland. It costs an arm and a leg. Huwag mong kalimutan, magbabayad tayo ng export fee sa customs dahil rare wood ang kamagong.
Deserve ito ni Roland. Makatutulog sa ventriloquist act niya itong Bakunawa mask. Ngunit kabaligtaran niyon ang nangyari. Nang premerong gamitin ni Roland ang Bakunawa mask bilang dummy, birthday ni Ana. Nasa RSA Club kami. Nagsasayaw? Kunti pa lang ang customer. Isang linggo ito bago ika-30 anibersaryo namin sa kasal. Hindi suot ni Roland ang Bakunawa mask. Naka-strap ang nakakatakot na bakunawa sa isa niyang braso. Ang tugtog na pumapailan lang ay ang paborito namin ni Ana. Kinuha ni Roland ang mikropono. Tumutok sa spotlight sa bakunawa mask sa kanyang braso. Sabi ni Roland, A very happy birthday to my dear friend Anna. An advance happy 30th wedding anniversary as well. To Anna and Peter, also a very dear friend, this coming Friday. Na hindi mangyayari. Hindi aabot si Ana sa ika-30 anibersaryo nila ni Roland ng kasal. Napatigil kami ni Ana sa pagsasayaw. Nanlamig siya. Hindi maunawaan ang malupit na biro ng ventrologo. Iba ang daramdaman ko. Humugos ang dugo ng pagkamuhi sa aking ulo. Binitawan ko si Ana. Mabilis kong dilapitan si Roland at sinuntok ng ubos lakas. Doon natapos ang pagiging magkaibigan namin ni Roland. Kahit anong giit niya na hindi siya ang nagsalita. Paano ka maniniwala? 2 araw bago ang aming anibersaryo ni Ana, sumakabilang buhay na siya. Aneurysm, blood clot. Sumakit lang ang ulo niya. Pagkasakit-sakit, di na siya umabot ng ospital. At ngayon, 13 pagkaraan kong mabiyudo at magdadalawang taong pagkaritero sa trabaho. I'm bored to tears. Malay ko bang makikita ko si Roland sa araw na pipirma ako bilang unpaid volunteer para sa AIDS and said. Nang humupa ang aking pagkagitla, humalili ang pagkaawa ko kay Roland. Ang laki ng itinanda niya. Parang mas may edad pa siya sa akin gayong 10 taon ang tanda ko sa kanya. Mukhang galit o konsumido. Si Roland sa mabilis, walang lingon-lingon paglabas ng pintong salamin ng tanggapan. Ngunit bakit siya makukonsumi? Ang huling balita ko, pagka-disband nila ng grupo, ay lumipat sila ni Emily sa Wellington. Mas sumikabo ang talent agency ni Emily. Itinigil daw ni Roland ang pagiging ventrologo at tumulong na lang sa business ng misis. May nagsabi rin sa akin na na-depress daw si Roland, lalo nang pakatanggihan kong pumunta silang mag-asawa sa libing ni Ana. At bago ako magbago ng numero ng telepono, nakapag-iwan pa ng message si Roland sa answering machine. Anya, maniwala ka sa akin, Peter. Hindi ako yung nagsalita. Yung maskara yun, yung bakunawa. Gagawa ba ako ng ganong kateribleng biro? Na hindi naman pala biro. Dahil nagkatotoo. Ngunit
Maniniwala ba akong may kababalaghan ang maskarang Bakunawa? Na kami ni Ana ang bumili sa Ifugao Province? Pagkapirma ko ng mga papeles bilang rehistradong volunteer sa AIDS and SED, sinabi ko kay Peggy na dati kong kaibigan ang kaalis lang na lalaki sa kanilang opisina. Former? How come? Long story. Something to do with the Filipino tribal mask that my wife and I gave to Roland as a present. Hindi na nag-usisa si Peggy. May bumabagabag sa kanya. Sinabi niyang volunteer din si Roland na halos 1 taon na rin na konektado sa charity at namumroblema sa isang kliyente. I'm worried, actually. He says he might quit as a volunteer if the client is not removed from his list of assignments. Can't blame your former friend. Malia, the client, is nasty. Don't assign her to me, please. Don't worry. At totoo naman sa kanyang ipinangako si Peggy. Mabait. Sabi nga ng ibang kapwa ko volunteers, ang inassign sa akin ng mga kliyente. May 70, 80 at isang malapit nang sumapit sa kanyang ika-75 taon. Ang gusto lang nila ay may makinig sa mga kwento nila. Maano ba kung paulit-ulit at iyon din? At magbitbit lang ako ng chocolate biscuits para sa aming tea. Ang saya na nila. I felt good. May mapapasaya pala ako kahit papano. Ngunit sa likod ng aking isip ay hindi ko maialis sa isipan si Roland. Ang kwento nga ni Peggy minsan, Roland's also a widower. His wife Emily died of cancer. Sad, really. Being rich does not necessarily make us happy. He moved back here to Auckland not too long ago, and is living in Emily's old house. Noong ko kinonsidera na patawarin na si Roland. Tumatanda na kami. Araw-araw, kapwa pa kami balo. Sa nagdaang mga taon, baka umamin na siya na talagang siya ang nagbitiw ng terribling biro sa amin ni Ana. At hindi ang Bakunawa mask. Ngunit ano na kaya ang nangyari sa tribal mask? Nang araw na schedule kong alamin ang listahan ng bagong mga kliyente, binuo ko sa aking sarili na hingin kay Peggy ang numero at telepono ni Roland. Ngunit may ibang nasa mesa ni Peggy. Hello, good morning. Peggy's not in? Uy! Pilipino ka rin? Tumango ako. Nagpakilala si Sally, Pinay. Matagal na rin sa New Zealand. Volunteer staff din. Naka-assign sa central office sa Auckland Service Center. Nag-substitute lang ako kay Peggy, yung isa nating volunteer. Si Rola na kababayan din. Tinotoo yung banta na hindi sisipot kapag hindi inalis si Malia sa kanya bilang kliyente. Dinig ko problematic na kliyente itong Malia.
Ay, sinabi mo pa. She's horrible. Walang bait sa katawan. Sobrang bitter pa na parang ampalaya. Siguro dahil sa sitwasyon niya kaya ganun. Tanda at housebound. Wala pa siyang 50. Kiwi. Born and bred dito. May spine problems. Aksidente sa pabrikang dating pinagtatrabahuhan. At sus, katabang tao. Hindi halos magkasya sa wheelchair niya. At sobrang racist. Habang naghihintay kay Peggy, nagkwento pa si Sally. May isang volunteer, Fijian yata, si Kelani. Maliit, maitim, kulot ang buhok pero, napakabait. Sukat bang paiyakin siya ni Malia? Ayaw raw niya sa itim. Pinagtry pa siya ni Peggy ng isang beses kay Malia, pero ayun, sumuko si Kelani. Umuwi na lang yata sa Fiji. Namit mo na itong si Malia? Minsan lang. Pwede raw siyang dalawin at libangin ng brown-skinned volunteers tulad ko. Pero isang oras lang ako sa bahay ni Malia. Nag-apply na akong staff sa main office natin. I couldn't stand that weird woman. Pagdating ni Peggy, hindi maipinta ang kanyang mukha. Kinulit daw siya ni Malia. Ayaw raw nito na paiba-iba ang bumibisita sa kanya at nakakakwentuhan. Nasaan daw si Roland? Para inutusan lang daw niya na bumili sa grocery, hindi na bumalik. Do you think you can volunteer for Malia, Peter? Malia will be given a warning. If she doesn't stop her nasty attitude, she would no longer be visited by the charity volunteers. Napapayag ako ni Peggy. Kung pansamantala lang at kung wawarningan, bakit hindi? Sa primero kong pagbisita sa bahay ni Malia, hindi ko mapilit ang sarili ko na magkaroon ng simpatya. Marahil ay dahil na rin sa lokasyon ng kanyang lumang bungalow. Nasa industrial site yun sa Massey na nasa Auckland din. Malayo sa kabahayan. Puro pabrika na malalayo maging sa tanaw. Ang landas patungo sa mismong bahay ay hindi eksaktong masukal. Pero pakiramdam ko habang nagmamaneho ay tumatahak ako sa abandonadong lugar. Ayon sa file ni Malia, never married siya, walang kaibigan, at tanging kaanak ay ang nakababatang kapatid, si Alan, na siyang nag-aalaga sa atin niya mula nang maaksidente at maging baldado. Nagsawa raw si Alan sa pag-aalaga kay Malia at nilayasan siya nito. Pumarada ako sa harap ng bahay. May driveway naman. Pero may nakapark na sasakyan na nakukulambuan ng makapal na trapal. Naisip ko, kung di rin lang ginagamit ang kotse, bakit hindi ibenta? Kaysa nakatambay sa driveway. Sira ang doorbell. Nasabihan na ako ni Peggy. Pero kakatok pa lang sana ako, ay bumukas na ang pinto. Mabultong babae si Malia at weird. Makapal ang makeup. May suot na hanggang balikat na wig at kulay pink. Alas 11 na ng umaga ay naka-dressing gown pa. Bulaklakin at gilded ang hanggang sakong na dressing gown. May suot ding makapal na medyas sa pambahay sa sapatos.
Ako ang unang bumati. Good morning. I know who you are. Your name is Peter. I was informed by Peggy. Maitim at nakakabalisa ang tutok ng tingin ni Malia sa akin. Para nitong hinuhubaran ang aking pagkatao, ang aking kaluluwa, mula ulo hanggang paa. At ang boses niya parang malat na matinis na di mawari. Okay, you will do. At least you're not black. They make me sick. Come in and make me tea. Tatanggi sana ako. Hindi sa ayaw ko. Normal sa aming volunteers na dumadalaw sa mga matatanda o sa mga disabled na kami ang magpresenta ng tea. Ngunit ang tandisang nag-utos na akala mo'y alipin ako. Sa kusina kami uminom ng tea. May munting breakfast table na bagaman luma ay malinis naman. May ilang piraso ring Lamington cake. Tira, sabi niya, nang bisitahin siya ni Peggy. So tell me about yourself. Are you an illegal? Do you think HNZ would take me in as a volunteer if I were an illegal immigrant? I guess not. So, any family member, kids, grandkids, are you as bored as I am? Hindi mabuti ang simula ng pagdalaw ko kay Malia. Hindi rin napakasama. Ramdam ko, nagpipigil lang itong pakawalan ang natural niyang pangit na ugali. Takot din siguro na alisin siya ng charity organization na lumilingap sa mga matatanda at disabled. Ngunit kung natural na pangit ang ugali, ay lalabas at lalabas. Ng mga sumunod kong pagdalaw, ay nakita ko yon. Naroon sabihan akong magimis ng kusina, mag-vacuum sa salas. Dala ng awa, ginagawa ko naman. Pero nitong huli, na gusto ni Malia na magdala ako ng weed trimmer para tapasin ang humahabang mga damo sa harapang lawn. Umangal na ako. Abusado talaga. 2 linggo akong umabsent sa pakikitungo sa mga kliyente ng charity. Malawak ang aking pangunawa. Pero kay Malia, pwede ba? Pagkaraan, nagpasya akong itigil ang charity work. Nauunawaan naman ako ni Peggy. Can't blame you. Malia's a real pain. I'll inform her that I could no longer visit. Tinawagan ko si Malia. Kahit ganong kasama ang ugali niya, deserve niyang malaman kung bakit. Di ko matansya kung na-disappoint siya o nalungkot. Sabi lang niya, Can you at least visit me for the last time? Tomorrow maybe? I'll try to be nice. paano ako tatanggi? Don't knock when you arrive. Come straight through to the kitchen. I will be there, baking cookies for our last tea together. Alanganin akong umuo. Inisip ko na lang, hindi madali para kanino ang mabilanggo sa wheelchair.
tulad ni Malia. Siguro'y mabait talaga ako. O dahil baka tumatanda na lang ako at nagiging maawain. Naisip ko na naman si Roland. Nagkamali ba ako sa pagkakait sa kanyang patunayan na hindi siya ang nasa likod ng nakakakilabot na biro? Napagdesisyonan kong hingin kay Peggy ang numero at tirahan ni Roland pagkagaling ko sa bahay ni Malia. Bibisitahin ko siya. Hindi ako matatahimik. Obsessed ako. Pero may choice ba ako? Kailangan ko ng paliwanag. Kailangan ko ng katotohanan. Sabik akong bumangon kinabukasan. Kakatuwa ang pakiramdam ko sa pagtungo sa tirahan ni Malia. Mas matinding kakatuwaan kumpara sa una at sa mga sumunod kong pagdalaw sa kanya. Ewan kong dahil sa panahon. Patapos na ang taglamig, ngunit tila nasa kalagitnaan uli ng winter. Buti na lang, hindi umuulan ng snow dito sa Auckland. Pero malungkot ang langit. Puro ulap lang na kulay abo na kinukubli sa asul na kalangitan. Habang patungo sa harapang pinto, napansin ko ang trapal ng nakaparadang kotse sa driveway. Wala sa ayos ang pagkakatalukbong. Kita ang isang gulong na maputik. Ngunit sino ang gumamit ng kotse at napuno ng putik ang gulong? Bagamat nagtataka, tumuloy na ako sa pintuan. Hindi yon nakalapat. Hindi rin ako kumatok. Pagtulak ko sa front door, inaasahan ko nang makita ang maikli at makipot na hallway diretso sa kusina. Ngunit hindi yun ang bumulaga sa aking paningin. Nakasabit sa itaas ng entrada ng kusina na dati wala namang dekorasyon. Ang Bakunawa mask. Hindi ko maipaliwanag ang kilabot na gumapang sa aking pagkatao. Ito ang tribal mask. Payo kong nakatingin. No, nakatitig sa akin. Nangingintab ang itim na kamagong. Tila sinabuga ng mumunting alitaptap. At ang mga mata, guwang lang ang nasa espasyo ng mata ng anumang maskara. Ngunit ang Bakunawa, pulang-pula ang mga mata na nasa guwang. Nakasisindak ang mga mata na tila sa demonyo. Kung hindi nyo pa naranasan na mapako sa kinatatayuan, maniwala kayo. Ganito eksakto ang naramdaman ko. Daig ko pa ang estatwa. Nakatitig ng buong takot sa Bakunawa na ang sabi sa akin, Mangilag ka kay Taba. Hindi siya ang akala niyo siya. Ramdam ko, tila galing sa balong malalim ang tinig. Hindi sa Bakunawa. Ngunit sino ang pinanggalingan ng tinig? Nanatili akong tila estatwa lang at nasa gitna ng napakasamang panaginip. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo rin bang masibak? Hindi ang malademonyong halakhak ang nagpakilo sa akin. Para kasing nahipnotismo ako. Sa labis na sindak. Nang lumitaw ang makamatay sa takot na mukha ng higanting ahas mula sa Bakunawa. Tila mag-iinat palapit sa aking mukha.
para akong papanawa ng ulirat. Takbo, Peter! Takbo kung gusto mo pang abutan ng 90! Wala akong ideya kung paano ako nakatakbo palabas. Kung paano ako nakapagmaneho ng hindi nababangga. At kung paano akong nahimasmasan sa matinding takot. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa aking sasakyan. Nakaparada sa tabi ng daan. Namumutla ako, pawisan, nanlalamig, parang bagong gising mula sa bangungot. Kung hindi ko mismo naranasan at narinig, sino ang maniniwala na nagsasalita ang bakunawa? At binalaan ako. Bakit? At maaring tila naging estatwa ko sa halakhak at mga salita niyon. Ngunit nang magsaahas ang itsura nito, ay tila ako sasagpangin. Doon ako napakilos, napatakbo. Tayo ang lahat na balahibo sa labis na sinda ko. Dumiretso ako sa tanggapan ng Age and Said. Nang mahimasmasan ako, naroon din si Sally. What's wrong, Peter? Long story, but can I get a drink, please? Inilahad ko ang tungkol sa tribal mask makapasok sa front door. Kay Roland yon. Idiin ko dahil regalo namin yon ng bisis ko sa kaibigan. Kakoy kinutuban ako. Naramdam ko, there was something terribly wrong, kaya agad akong umalis. Hindi ko binanggit na nagsalita ang maskara at pinatakbo ako. Hiningi ko ang address ni Roland. Kako, gusto kong dalawin ang dati kong kaibigan. Aalamin ko kung bakit napunta kay Malia ang Bakunawa mask. But I still think you're not well, Peter. Give me a lift, Peter, if you don't mind. Kesa mag-taxi ako. Sa sasakyan, hindi nagpatumpik-tumpik si Sally. Come on! Pwede mong sabihin sa akin, Peter, kung ano man ang nangyari. Daig mo pa talagang nakakita ng multo pagpasok mo sa office eh. Hindi multo ang nakita ko, Sally. At ano? Tena muna kay Roland. May malaki akong kasalanan sa kanya. Doon ko ipapaliwanag sa'yo namin ni Roland ang tungkol sa Bakunawa. You mean yung maalamat na tribal mask ng Ifugao? Paano mo nalaman ang tungkol sa Bakunawa? Sa Mountain Province ako pinanganak. Woodcarver ang lolo ko. Kaya ayun, nakalakihan ko si lolo na naglililok ng tribal masks ng Ifugao. Tena muna kay Roland. Kailangan niyang marinig itong sasabihin ko. Ngunit walang tao sa bahay. Saradong-sarado. Nagyaya sa coffee shop si Sally para mag-lunch. Pagka-serve sa aming order, isiniwalat ko na ang lahat sa kababayang matured ang isip at mukhang may alam tungkol sa Bakunawa mask. Mataman siyang nakinig, kumakain at humihigop ng kape. Ngunit halatang nasa kwento ko ang focus ng kanyang isip. Hindi ahas ang nakita mong sumulpot sa maskara na parang tutukain ka.
Mukha lang ng ahas ang nakita mo pero ayon sa alamat, dragon ang konektado sa Bakunawa. Walang totoong dragon. At ang alamat ay yun lang. Alamat. Katang-isip. Hindi totoo. Gawa-gawa lang. Paano mo ipapaliwanag yung sinabi ng Bakunawa Mask tungkol sa misis mo? At bakit ka pinatakbo, pinatakas? Bakit na kay Malia yung maskara? Hindi ko alam. Wala akong ideya. Pero matindi ang kutob ko, may masamang nangyari kay Roland. Nahikayat namin ni Sally si Peggy na makipag-alam sa mga otoridad para alamin kung nasaan si Roland. May natunton na malayong kamag-anak ng misis ni Roland. Wala itong kontak kay Roland ng kung ilang taon. Nagbalik ang mga otoridad sa bahay ni Roland. Susubukin nilang muling kumatok. Swerte? Isang taga roon na inilalakad ang mga alagang aso. Mag-iisang linggo na ang nakalipas. Ang may nakitang kahinahinala. May nakahimpil na sakyan sa driveway. Hindi ang kotse na ordinaryong nakaparada roon. Sabi pa ng nakakita, isang malaking lalaki ang lumabas sa front door. May bitbit itong 2 rubbish bags, puno ng kung ano, na inilagay niyon sa boot ng kotse. May nag-report din sa otoridad tungkol sa isang kotseng tinangkang sunugin. Nasa isang maputik at liblib itong lugar. Nakaresto kay Roland ang sasakyan. Inimbestigahan ang tirahan ni Roland. Maraming gamit ang nawawala. Walang ebidensya sa bahay. Gayunman ng foul play. Ngunit labis na kahinahinala ang circumstances ng sinunog nitong kotse. Noong ko iginiit kay Peggy na ang tribal mask ay hindi malayong ninakaw ni Malia sa bahay ni Roland. But the witness saw a man. How could Malia get out of her wheelchair? She's an invalid. I cannot explain. What I know is that mask does not belong to Malia. She stole it. How? I don't know. I believe that the car is being processed for fingerprints by the police. We'll see what happens next. Hindi ko alam kung ano ang ebidensyang natagpuan ng otoridad sa kotse ni Roland. Nalaman ko na lang na nilusob ng mga may kapangyarihan ang bahay ni Malia, na napatunayang hindi si Malia kundi ang kapatid nitong si Alan. Noong pa'y crossdresser na si Alan. Hindi na bago rito ang magsuot ng damit pambabae at mag-makeup. Nagpanggap si Alan na siya si Malia upang ikubli ang ginawa nitong pagpatay sa kapatid. Yes, Mr. Wilmore. Nagdala ang mga otoridad ng cadaver dogs. Sila ang tumunton sa mga bangkay na inilibing sa halos giba ng garden shed sa likod bahay. Mga bangkay na dinig ko'y silibak-sibak ng palakol. Kakilakilabot, hindi ba? Naalala ko tuloy ang sinabi ng Bakunawa. Gusto mo rin bang masibak? Hindi lang ang bangkay ni Malia ang natagpuan. Pira-piraso ang katawan. Gayon din ang kay Kilani.
ang volunteer na bigla na lang hindi sumipot sa opisina ng charity at inisip na umuwi na lang sa Fiji. At ang kay Roland, ang kaawa-awang si Roland. Nagka-nervous breakdown si Peggy pagkaraan. Na ospital, she felt guilty at responsable sa hindi pag-iimbestiga sa bigla na lang hindi pag-report sa opisina ni na Roland at Kilani. Ayoko siyang sisihin, ngunit palagay ko'y naging pabaya nga siya. Maraming gamit si Roland na natagpuan sa bahay ni Alan, ngunit hindi kabilang doon ang Bakunawa mask. Hindi na ako malungkot. Hindi na rin bored to tears. Bakit hindi ko enjoyin ang nalalabi sa aking buhay? Maraming taon pa ang nalalabi. Di ba't hanggang 90 anyos daw akong mabubuhay? Sabi ng mahiwagang Bakunawa. Kalalapag lang ng sinakyan kong eroplano sa Glasgow Airport. Kahit higit na malamig sa Scotland kumpara sa Auckland, okay lang. Gaano na magsuot ng mas makapal na pangginaw. Excited na akong makita at kargahin ang aking unang apo. Na-clear na ako sa immigration desk. Natataka na ang aking pasaporte. Nang kawayan ako ng customs officer para lumapit. May nakita raw na anomalya sa hugis sa aking maleta nang dumaan yun sa scanner. Binuksan nito ang maleta. Damit ko lang ang laman yon. Ang mga pasalubong na dala ko ay nasa mas maliit na maleta. Walang kaba, walang pag-aalala. Binuksan ko ang maleta. At ang tumambad sa aking paningin, ang nakasisindak ng ngiti ng Bakunawa mask. At ngayon mga kaibigan, dito na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Krisa Fenes, Moises Jr., Eman Jos Santos, Angelica Gacusta, Bernadette Arcalas, Ethan Redondo, Bradley Vincent, Aimee Adjemuel from Gingoog City, Lyra Queen, Janine Santino, Brian. At ngayon magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Dine Villegas at Feli Operiano. Sabi ni Dine, more power to Katie and SB's channel. Ang ganda talaga ng mga stories sa channels ninyo. Namimiss ko tuloy si Daddy. Siyang madalas makinig sa radyo ng mga drama pati yung horror narrations. Sabi naman ni Feli, thankful talaga ako sa channel ng Katie and SB dahil binalik nito ang memories ng aking lolo nung buhay pa siya. Mahilig sila magkwento ni Lola sa aming mga apo ng mga kababalaghan at katatakutan bago kami matulog. At isa din sa childhood memories ko ang makinig sa radyo drama araw-araw dahil wala pang masyadong TV noon. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag po ninyong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.